yung isa namang tanong, pwede ba kagad na dumirekta bilang safety officer 3? Hindi po mga ka-safety, no? Pagkakamali ng iba, kumuha lang ng advanced training ay safety officer 3 na. Meron pong prerequisite yan base doon sa sinaad ng batas ng DOLE, ano, doon sa RA 11058. Ayan, na kailangan muna bago kayo maging safety officer 3, dadaan po muna kayo sa pagiging safety officer 2. At least minimum 2 years experience mga ka-safety, plus 48 hours advanced training. So pag sinabing 48 hours advanced training, hindi po sinasabi kagad na LCM tsaka HIRAC na, hindi po mga ka-safety. So napakarami pong advanced training na pwede nyong maipon, na dapat ang nag-conduct ay DOLE accredited mismo, at hindi po sa iba pa man na hindi siya DOLE accredited, no? Iba ito sa tinatawag na IOSH or OSHA. Hindi po, basta DOLE accredited po. Halimbawa, mga working at heights, scaffolding safety, ayan, job hazard analysis na advanced training course, safety accident and incident report, ayan. So napakarami pong pwedeng kunin na advanced training, tulad ng safety program audit, training of trainers. Basta makakompleto kayo ng 48 hours ng advanced training, no, plus yung minimum of 2 years experience mga ka-safety bago kayo maging safety officer 3. Ngayon, sino bang mag-accredit or tinatawag dito na mag-a-appoint sa inyo ng pagiging safety officer 3? Hindi po yung STO mga ka-safety, hindi po. I-appoint po kayo ng HR, kaya dapat ang mga HR ay may knowledge regarding sa pagiging safety officer o para makapag-appoint ng safety officer 3. Ayan. So yung safety officer 3 ba, practitioner na ba yun? Hindi po mga ka-safety. Pero lahat ng practitioner pwede siyang safety officer 3 or safety officer 4. Pero pwede ring hindi siya practitioner mga ka-safety, yung pagiging safety officer 3. Isa nga dyan, tulad ko, appoint ako ng HR na ako isang safety officer 3 kasi na-meet ko yung minimum requirements na 2 years experience as safety officer 2 at mahigit na po yung 48 hours na advanced training ko mga kasi.